Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel. Meron po tayong good news. Ito po ay tungkol sa pera. Itong ating Personal Economic Relief Allowance. Meron pong panukala si Representative Maria Rachel G. Arinas sa kanyang House Bill number 128. Ito ay gusto niyang gawing 6,000 pesos ang ating monthly Personal Economic Relief Allowance or pera. Ito po ay para sa lahat ng mga government employees. Nako, napakagandang panukala niyan. Meron na rin ito sa Senado, 4,000 pesos yung kanilang gusto. So, sigurado ako na kung ito ay papasa, itong 6,000 pesos, mas maganda ito. At syempre, ibabay-cam yan ng Senado. So, ano bang laman ng explanatory note nitong House Bill na gagawing 6,000 pesos yung pera? Ito, sabi dito na dapat nang palitan yung 2,000 pesos na cost of living allowance or COLA na shield sa salaries of public sector workers dahil sa mga inflation na dala sa pagtaas ng mga oil price at saka yung anticipation ng economic fallout from the Gulf War, Ito yung sa pera. Itong pera po ay intended para makatulong sa mga public sector workers. Ito ay para maibsan ang krisis na dulot nitong pagtaas ng mga cost of living. Ito ay para masubsidize yung kakulangan ng sweldo. The financial crisis lingered and even got worse. So, para ma-improve yung purchasing power ng piso, ang ginawa noon ni dating President Fidel B. Ramos ay nag-sign siya ng Administrative Order number 53 in 1993 para mabigyan ng 5,000 pesos per month para sa mga public school teachers, uniformed personnel, or the Philippine National Police at saka Armed Forces of the Philippines. Tapos, in-extend sa lahat na ng mga empleyado ng gobyerno. At ito lamang ay tumaas to 1,500 at saka 500 pesos na pera noong June 17, 2009. So kaya yun ay naging 2,000 pesos. Now this bill seeks to increase the monthly pera granted to public sector employees to 6,000 pesos. Napakaganda niyan. Ito kasi dahil sa panahon ngayon, yung economic realities para po matulungan ang mga public employees sa kanilang salary in the midst of rising cost of living, further aggravated by the COVID-19 pandemic. Increasing the monthly pera will provide much needed relief amidst high inflation and increasing prices of commodities and utilities. Nako, napakagandang balita niyan. Increasing pera of public servants is a sincere recognition of the value of their contribution to the production and delivery of public services to the Filipino people, without which our democracy and sovereignty will be imperiled, and collective quest for peace, unity, and prosperity cannot be realized. Nako. Thank you po kay Kong Maria Rachel J. Arinas ng
Province, 3rd District of Province of Pangasinan.